Praise. Ayan, sige po. Tayo po ay mag-uumpisa na po ng ating gawain. Ating po prayer meeting sa hapong ito. Thank you, Lord. Sige po minsan pa po, let's give the best clap offering po sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, tunay nga na sa hapong ito, patuloy, Lord God, kami lumalapit, patuloy kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin, Lord God, ang aming mga kasalanan, naisip, nasabi o nagawa, Panginoon. Ano man yung nakikita mo, Lord, na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. We ask for forgiveness, Lord God. We ask po ng kalinisan na nagmumula sa dugo namin, Panginoon Jesus. Linisin ang bawat isa po sa amin, Lord, upang malaya namin maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo, ang pangungusap mo sa aming pong mga buhay. And Lord, salamat po for another opportunity na mapapurihan ka, na masamba, Panginoon, ang iyong pangalan. Dahil tunay, Lord, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, sa lahat ng aming pasasalamat dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa hapong ito, maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming pong pagpupuri. Salamat po, Lord God, sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Nararapat ka, Panginoon, sa lahat ng aming pagpupuri, sa lahat ng aming pagsamba. Lord, ang aming pagpupuri sa iyo, ito ay pasasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pagsama sa bawat isa po sa amin. Thank you, Jesus. Lord, we offer to you our worship. We offer to you, Lord God, ang lahat ng aming pagsamba. As we sing, salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama, ang presensya mo. Ang presensya mo, ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Let's sing nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga hawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Mga lasing na naman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. It's
papuri, luwalhati at pagsambang. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas, itataas ang ngalan mo, Ama. Let's stop offering your praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Kami po ay nagkatikundi po, nagkasama-sama sa iyong templo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Ikaw nga po ang panguna ngayong hapon na ito, Panginoon. Kami po ay magbabalik ng papuri pa sa salamat sa inyo, Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasiyasa. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan namin nagawa. Ito man po ay nakita, narinig, nasabit. Mga kilos natin kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord. At kung may nakikita po kayo, Lord, sa aming puso at isipan na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Hugasan mo ito ng inyong banal at makapamagid ng dugo ni Yesu Cristo. At Lord, sa inyong lingkod, sa buhay ko na maghahayag ng inyong banal na salita. I-bless niyo po ako, Lord. Amen. Give your wisdom, knowledge, and understanding na maihayag po ang inyong banal na salita. At sa mga kapatiran na makikinig ngayong hapon na ito, naway maglimani sa kanila ang iyong banal na salita, Lord. At ma-share nila ito sa kanilang kapwa. I-bless mo ang aming mga kapatiran na nandito sa church na ito, Lord. At ang aming panambahan kung saan kami naroon, Lord, balutan po ito ng banal at makapangyarihan dugo ni Yesu Cristo. At ang lahat ng dalangin namin, Lord God, ay sa ilang namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pagbalahati sa pangalan ni Jesus. May salamin naman po ako. May salamat po, Pastora. Salamat. Disisit na tuloy na rin po sa tagal ng aking schedule. Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat. At mag-share lang po ako ng aking testimony. Yung testimony po, ito po yung kabutihan ng ating Panginoon. Bali, 2 beses ko na po itong na-share sa aming live group. At salamat sa pagkakataong ito at binigyan ulit ako ng pagkakataon na ma-share ito sa mga kapatiran natin na nandito sa ating church. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na sa kabutihan niya. Na binigyan niya ako ng panibagong buhay. 2 beses na niya ako iniligtas sa, sabihin na natin, sa tiyak na kamatayan. Share ko lang po yung verse na, sa verse Nahum, chapter 1, verse 7. Ang sabi po dito, "The Lord is good, a stronghold in a day of trouble, and He knows those who trust in Him." Ang sabi po sa Tagalog, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Ito pong verse na to ay pinanghawakan ko po, at ito po yung verse na ito ay related po sa testimony ko ngayong hapon na ito. Bali, yung first testimony ko po ay tungkol po sa relasyon ko po sa dati kong partner. Mga anak.
Sa halos 10 taon po kaming nagsama. Binayaan po kami ng 2 mababait na anak. Hanggang sa dumating na po yung year ng Duwibilat, 2015 po, nagbago po ang lahat. Yung tiwala na ibinigay ko sa kanya ay tuluyan na pong nawala. Ano po, yung ganun pong pakiramdam, yung ganun pong sitwasyon nung time na yun, sobrang sakit, sobrang hirap na nararamdaman ko nung time na yun. Lagi po akong nag-iisip, hindi na rin po ako nakakatulog ng ayos. Sa kakaisip ko, nagkaroon po ako ng depression dahil isip po ako ng isip at halos hindi na rin ako makakain ng time na yun. At salamat sa buhay ng Sorella po na nasa akin po siya. Salamat. Wala pa naman. Wala pa. Pero hindi ako. Salamat sa buhay ng Sorella ko kasi nasa akin po siya. Katulong ko po siya sa mga bata nung time na yun. Tapos nung time na yun, yung ate ko magtatrabaho. Dahil sobrang ako yung depressed ko nung time na yun. Sabi niya, papasok na daw po siya sa trabaho. Iniwan niya ako, nandun lang ako sa divan. Hindi ko namalayan ako. Yung sinagot ko sa kanya, sabi ko, baka hindi mo na ako maabutan. Hindi ko po namalayan na yung po pala yung sinagot ko sa kanya. Dahil nga po siguro, dahil nasa sobrang nararamdaman ko nung time na yun, sabi ng ate ko, kasi na preocupata po siya eh, nag-aalala siya sa akin. Sumama ka, sabi ka, sumama ka sa akin sa trabaho. Sumama po ako sa trabaho niya. Pagdating namin po doon sa trabaho niya, naglalakad-lakad po kami. Nakakita po ako ng church. Hindi po ako sumama sa laboro niya. Doon po ako nagpaiwan sa church. At sa church na yun, doon lang po ako, pumasok po ako, nagdasal po ako, doon po ako umiyak. Umiyak po ako ng umiyak. Dahil na ako dun sa nararamdaman ko. Sobrang lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Dahil sa kabila ng nangyari po sa akin, patuloy niyang ginagabayan ako. Patuloy pa rin niyang binibigyan niya ako ng kalakasan araw-araw. Ganun pa man po, kahit ganun po yung nararamdaman ko, tuloy lang po ako buhay. Nagtatrabaho ako sa umaga, sa amo, opisina sa gabi. Ang mahirap po sa akin sa opisina sa gabi, hirap ang kalooban ko kasi ang kasama ko po mga pinsan niya. Ang hirap kumilos. Kumbaga, hindi man sila naimik, alam kong ako yung pinag-uusapan nila. Iniisip ko tuloy na hindi na lang kaya ako magtrabaho para hindi ko sila makasama. Pero iniisip ko naman paano ang mga anak ko kung hindi ako magtatrabaho. Yung sitwasyon ko, alam din ng ate ko. Kaya nung time na yun, go-worry din siya sa akin. Ang sabi ng ate ko, may binigay po siya sa akin na verse. Yung verse pong yun, laking tulong po talaga sa akin. Yung verse pong yun, na halos 1 taon ko po talaga na dinasal. Ito po yung matatagpuan natin sa awit 12, verse 1 to 8. Ito po yung panalangin upang tulungan. Ito po yung ako o Yahweh, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat niyang makikita. Pawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang salita nila. Patigilin mo madaldal na dila at sarhan ang bibig na hambog magwika. Yaong palagi nang ang sinasalitay.
kami magsasabi niyong aming nasa. Sino nag-uutos sa amin, sino nga? Darating na ako, ang sinabi ng Diyos, upang saklolohan ang binubusabos. Sa pinabuusig na walang magkukok, hangad nilang tulong ipagkakaloob. Alam niyo po mga kapatid, itong Bible verse na ito po yung talagang halos taon ko po itong pinanghawakan. Salamat sa buhay mo, Sorella. Dahil yung mga taong nakapaligid sa akin noong time na yun, nahihirapan akong kumilos. Bago ko mag-start ng trabaho ko, ito po yung dinadasal ko. Dahil ito po talaga na kapag meron tayong pinangahawakan at lagi tayong nananalangin sa Panginoon, talagang ibibigay niya po ano yung gusto natin. Alam niyo, glory to God, yung mga kasama ko po sa trabaho, naging maayos po kami. Salamat po talaga. Napakabuti po ng Panginoon. At hindi lang po natatapos yung paghabag po, ano po. Ang sabi ni Lord po na ang sabi po ng Lord na nakikita niya sa akin na hindi pa ako okay. Alam niya na puno pa ng galit ang puso ko. Totoo naman po yung gano'n naman po sitwasyon, yung mararamdaman niyo na galit kayo dahil sa ginawa. Si Lord po talaga yung kumilos sa akin. Nung time nung nasa amo po ako na pang-umaga, habang nagtatrabaho po ako, meron pong verse na ibinibigay sa akin si Lord. Talagang paulit-ulit. Ngayon, hinanap ko po itong verse na ito. Ito po yung natagpuan ko sa Bible po. Dito ko po siya natagpuan yung sinasabi ng Lord sa akin. Nasa Mateo po, chapter 5:44. Ang sabi po dito, ngunit ito naman ang sinasabi, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi para naririnig ko po siya, love your enemies, love your enemies. Sabi ko, Lord, parang ang hirap. Nasa sitwasyon ako, pero iibigin ko ang kapwa ko. Paano ko magagawa? Nasa sitwasyon ako na puro galit. Bakit ito yung ibibigay mo sa akin? Love your enemies. And then, sabi ko, na-realize ko na mapakabuti talaga ng Panginoon na talagang ito yung ibinigay sa akin na verse. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon na matuto ako magpatawad. Amen. Ang gusto ng Panginoon na magkaroon ako ng peace of mind. Amen. Ang gusto ni Lord na mawala ko ano yung dala-dala ko sa puso't isipan ko. Amen. Kaya, ang sabi ko, Lord, sige po, susunod ako, pero, may pero pa nga. Susunod po ako, pero hindi natin kasi kaagad totally, di ba? Magagawa ko ano yung gusto ng Panginoon, pero marirealize natin na dapat nating gawin, dapat nating sundin ang Panginoon, dahil ito yung gusto niya para sa atin. Dahil gusto ni Lord na kumawala tayo dun sa kung saan na yung sitwasyon tayo nalugmok. Gusto niya tayong iahon. Kumbaga kung nakikita ko yung sarili ko nasa bad things, sa paningin ni Lord, ito yung good things na nangyayari sa akin. Dahil nakikita niya na ayaw niya akong malugmok na lang doon sa sitwasyon na yun. Iaahon niya ako doon sa problemang iyon. Kaya, yun po yung first testimony ko sa aking sa relationship. Yung second testimony ko naman po, ito po yung after po ng nangyari yun ng 2015, 5 years po ang 5 years daw after. Ito naman po yung naganap. Yun yung po yung pandemic na hindi ko po akalain. Ano po, 5 years na hindi ko po akalain na isa rin po ako na makakaranas ng hirap. Hindi lang po ako, pati rin po si Rep, nakaranas din po.
Dahil ito pong kabutihin ng Panginoon para sa akin, talagang tinitestimony ko rin po ako sa mga iba. Ano po, yung time po na ako po ay magka-COVID, ito po ay galing sa kabilang bahay, dun po sa kaibigan namin, na nagkaroon po siya ng COVID. Hindi ko po alam na pumasok po ako doon sa bahay nila. Hindi ko po alam na may sintomas na rin po ako nung time na yon. Kasagsagan po ng pandemic nun eh. Siguro inallowed na rin ni Lord na mag-pandemic para magkaroon ng time para sa Kanya. Time para tayo ay manalangin para sa Kanya. Time na para makapag-banding tayo mga pamilya. Minsan nawawalan na rin tayo ng oras para sa isa't isa. At nung time na yun, hindi ko pa po alam na meron po akong COVID. Ano po, ang una pong may sakit noon ng ate ko, siya po yung unang tinamaan. Siya po yung inaalagaan ko. Siya po yung tinuturukan ko sa tiyan. Bali, sineperate po namin yung kwarto nasa kwarto po yung tatlo, nasa sala kami ni ate. Tapos tuloy pa rin po ako nagtatrabaho. Pero alam kong nararamdaman ko sa sarili ko na may sintomas na rin po ako ng COVID. Nagpa-test ako, pero negative. Pero ang nararamdaman ko kada hapon, giniginaw ako, nilalagnat ako. Hanggang sa time na nagpa-test po ulit ako, doon sa Sako na po, sa Ospitalis Sako. Tapos ang ospital na po ang tumawag sa akin na positive po ako. Mga 2 days after po na ako ay na-test, doon na po lumabas yung sintomas. Tumaas na po yung lagnat ko. Nagkwaranta. Nag-uusap po kami ng ate ko na kung magpapadala ako, kung hindi. Kasi marami pong sabi-sabi na kapag nagpadala sa mga ospital, lalo daw. Pero nung time na yon, iba po yung mindset ko. Kaya nga po tayo may mga doktor eh. Para tayo gamutin. Kung nasa bahay po ako, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin. Kasi 40 yung lagnat ko. Tapos yung oxygen level ko po ay nababa na rin po. But, hindi ito alam ng mga bata. Tumawag ako ng ambulance ako rin. Nag-pack ako ng mga gamit ko. Ang ate ko na nakahiga sa kama, iniwan ko siya. Kaya ang hirap po ng sitwasyon namin doon kasi ako po yung nag-aano sa bata, kay ate, yung time na yon. Tapos dumating na rin ambulance sa baba. Sinuotan na nila ako ng suit. Basta ang importante, may dala ako ng charger ko para sa communication ko sa pamilya. Nung nasa loob na po ako ng ambulance, alam niyo mga kapatid, ang tsahin ko, matawag ko, tinatanong ko saan ako dadalhin. Dahil hindi ko po masabi, dahil punuan po yung ospital. Hindi nila alam kung saan ako dadalhin. At glory to God po talagang, ang lapit po nung pinagdalhan sa akin. Doon din po sa Ospitalis Sako po ako nailagay. At pagdating ko po dun sa Pronto Socorro yun, ay napakarami pong pasyente. Chinek po nila ako, nakita po nila na 40 ang lagnat ko, mababa na yung oxygen level ko. Tapos doon na lang po talaga ko inilagay sa koridoryo mismo ng Pronto Socorro. So doon po kami doon po yung mga bed na nandoon. May oxygen po ako, may dextrose po ako, na napakahirap po ng sitwasyon ko nung that time. Sabi ko nga, Lord, kung palakuhanin ako, walang makakapunta dito, basta na lang ako kukunin. Ni mga anak ko, hindi ako makikita kung sakali. Pero, ang pananampalataya ko sa Panginoon ay talagang lubos-lubos. Alam kong hindi niya ako pababayaan, mga kapatid. Nung time na yun, talagang 2 days pa bago ako mailipat sa room ng Pronto Socorro. Pagkalipat ko po noon, parang naging worse po, no? Talagang nag-iba pa po yung ng level ng aking oxygen. May bumisita na nga rin pong doktor doon na sadyang umiiyak na ako sa doktor na sabi ko, Dok, meron pa po akong maliliit na mga anak. Sabi ko sa doktor, na parang nag-aano ko sa doktor na maliliit pa po, gamutin niyo po ako sinasabi ko sa doktor. Tapos may sinasabi ang doktor, parang hindi ko na siya nauunawaan. Ano po,
Kasi meron akong oxygen, meron nga po akong dextrose pa. Tapos nung time na yun, tinaasan po nila yung oxygen ko. Nung dating sa 4, ginawang 8. Lalo para akong humahabol ng hininga. Parang buong magdamag, gising ako, tuyong-tuyo ang labi ko. At after 2 days po nandun po ako sa room ng Protocol. Sabi ng nurse na magbagahe daw ako. Sabi ko, saan kaya ako dadalhin? Inilipat kaya ako ng ospital. Talagang preocupado po ako nung time na yun. Saan kaya ako dadalhin dahil pinagliligpit po ako lahat. At glory to God, at dinala po ako sa recovery room nung time na yun. At nung nandun na po ako sa recovery, kasama ko na po yung matanda doon. At patuloy po akong ginagamot. At tuloy po ako nananalangin sa Panginoon para sa paggaling ko po, mga kapatid. At alam kong pinararanas niya sa akin yung mga sitwasyon na ito. Alam kong dahil lubos po ako naniniwala sa ating Panginoon at nananampalataya po ako sa Kanya na ako po ay patuloy niyang pagagalingin. Hanggang sa makalabas po ako ng ospital na yon, ako rin po na mag-isa ang nakapunta sa bahay, papunta dala po ako na ambulance. At kahit po ako ay positibo pa rin, pero yung pagka-positibo ko naman po ay yung hindi na po nakakahawa. Kaya, mga kapatid, ito pong testimony ko ngayon sa araw na ito. Sadyang ang kabutihan po ng Panginoon ay araw-araw niya po tayong ginagabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam kong kaya ako naririto sa harapan niyo, may plano po si Lord para sa akin. At ang bawat isa rin po sa atin ay may plano rin po si Lord sa atin. Ang sabi nga po sa awit 145, verse 5 to 7, ito po yung pagpapapuri po sa ating Panginoon. Ang karangalan mo at pagdakilay ipapamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo ng kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay ipapamalita sa lahat ng tao'y aking sasabing ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitan nila ang kabutihan mo, iyong kabaitan. Kaya sa mga ginawang kabutihan sa akin ng Panginoon, lagi po ako nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat sa mga ginawa niya sa akin. At malapit na po ako matapos. Ang conclusion ko po dito, ang kanyang kabutihan ay ganap, hindi nagbabago at patuloy na nagbibigay ng pundasyon para sa pagtitiwala, kanlungan at pag-asa, anuman ang personal nating kalagayan. Ang application ko po dito, manalangin tayo na may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia para malaman natin ang mga nagawang kabutihan ng ating Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoon sa mga nagawa niyang kabutihan. Salamat po sa Panginoon. Glory to God sa buhay mo. Alam niyo po sa atin, sa pamibigay natin ng schedule para sa ating exhortation na po. Sobrang haba kasi Chong nung panahon na pinanggalingan ng testimony mo. Kailangan sa isang buwan schedule ulit kita. Kasi yung testimony, parang 2020, magkakasama pa tayo nung tayo na. Pero, glory to God, kasi alam ko yung naging istorya namin, speaking of yung COVID that time, kasi mas nauna ako ng hospital sa kanya. At kinakabahan siya kasi sabi niya galing sa kapitbahay. Ako kapitbahay na. Baka sa akin galing yun. Yun ang problema that time kasi, ang mga kapitbahay nung parang takot ng mga kapitbahay sa kapitbahay that time. Kaya nung kami nabalitaan ng ate ko, kasi ang ate ko kasama siya sa community, alam niyo bang bumaha sa bahay namin, sa terrace namin, from doon sa kapitbahay pagkain, fresh food, fish, dry goods, lahat. Sabi namin, may mga cellphone, kukuha kami ng pagkain dyan. Kung sinong may gusto ng pagkain, kumuha kayo. Hindi pa namin naiipo. Yung mga kapitbahay namin malapit sa amin, takot na rin. Siyempre po, kasi kami buong nasa bahay namin, meron kami COVID .
Tapos ang isa namin kasama na ospital na. Ako'y kumbaga natitira pa ako ng mga 3 araw bago ako ma-hospital. At bumaba na rin yung oxygen ko from hanggang 88 to 87. Inaalagaan ko yung aking oxygen kasi po yun ang pinakamahirap. Pag pinabayaan mo, yung naghahagad ka na ng paghinga mo, kailangan madala na talaga sa ospital. Kasi that time, napakahirap po talaga. Ako'y na-hospitalize po ako for almost 10 days sa COVID din. At yun ang pinakamahirap, na kayo ay naka-oxygen. Ang oxygen ko po yun, sabi nga ni Pam, hanggat itinataas nila hanggang habol mo yung hininga mo para makarecover sa normal ng hininga. Subalit siguro, bago pa nangyari itong pandemic na to, may mga plano ng Diyos sa buhay natin. Madaanan natin to, mapagdaanan natin lahat ng ito, para ngayon, meron tayong ikukwento sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya pang simula nung sinabi mong 2015 na nangyari sa'yo hanggang ngayon, kwento mo na lang yan. Dahil ang Diyos, hindi ka pinabayaan. At glory to God, at yung istorya mong yan ang nagbalik sa'yo dito sa templo ng Panginoon. Kasi si Chona po, before, bago pa yung walang kwento, no, masayang buhay pa, na wala na yan dito, hinahanap ko. Wala nang Chona dito, sabi ko nung that time. And after ng masayang buhay, hindi naman natin sinasabing inalaw ni God. It happens. Nangyari to, na may plano pala ang Diyos. Na ito ngayon, nasa pamilya namin kayo, kasama 2 magaganda at mababait na anak. Ang sabi ni Gabriel? Awak-awak ni Gabriel yung kamay ko na sabi. At sabi ko, Jose, pinapaliwanag ko sa Italiano, di yung pagka-Italiano ko naman perfect, kaya ano yung nawala mo? Isang mahirap po talaga. Alam nyo mga kapatid, salamat sa buhay natin. Kasi tayo, hanggat tayo na nanalangin na nung nanalangin, ang Diyos ay nasa ating piling. Kaya tayo po ay tumayo, tayo manalangin. Amen. Praise. Hallelujah. Sige po, minsan pa, let's give the best clap of it to the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Tunay, Panginoon, you are the God who creates and makes miracles, O God, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagpapalaya, ikaw ang Diyos, Lord God, na nagpaparanas ng matitinding bagay na hindi kaya iparanas ng tao, hindi kaya iparanas ng mundo. Panginoon, that is your work, Lord God. That is the miracle ng mga kamay mo, Panginoon, na patuloy, Lord, na aming nararanasan. Kaya, O God, minsan pa, ikaw, Lord God, ang Diyos na dapat lamang tumanggap ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsamba, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa at ginagawa sa aming buhay, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon, nananatili kang mabuti, nananatili kang tapat, at patuloy mong pinapahanas sa amin, Lord, yung love na nagmumula sa iyo, yung pagpaalaga niyo sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa aming pong paglapit sa hapong ito, Panginoon, patuloy na kami isamahan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, hindi namin alam, hindi kami marunong, Panginoon, manalangin, pero sa tulong ng banal na Espiritu, pupuspusin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, ng wisdom na nagmumula sa iyo. You will reveal to us, Panginoon, through the Holy Spirit, kung ano yung mga dapat namin ilapit, yung mga dapat namin ipanalangin sa hapong ito. Kaya, Lord, sa aming pong pananalangin, sa aming pong bahay-sambahan, sa iyong pong bahay-sambahan, Panginoon, patuloy na malutin na yung banal at makapangyarihan doon ng iyong presensya, Lord God, na sa aming pananalangin, mararanasan namin ang miracle na nagmumula sa iyo. Yung kagalingan, yung kalakasan, restoration, Panginoon, revival, Lord God, sa aming kalagitnaan, ipapahanas niyo po sa bawat isa sa amin in the name of Jesus. Lord, kita mo ang aming buhay.
Kita mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Nalalaman mo kung sino, Lord God, sa amin ang nanghihina, napapagod, Panginoon. At sa oras na to, Lord, we are asking for recharge, Lord God. Nanghihingi kami, Panginoon, ng refill, Panginoon, ng battery, ng charge, Lord God, ng kalakasan, ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil wala kaming maitatago, Lord God. Lantag at kita mo ang lahat sa aming buhay. Kaya Lord, kung sino po sa amin na nangangailangan ng restoration, ng revival, Lord, sa oras po ito, patuloy na ipaghanas niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy na maranasan po namin yung recharge na nagmumula sa iyo dahil nais namin ipagamit, Panginoon, ang aming mga buhay sa paglilingkod, sa pagpupuri sa iyo. Kaya sa oras po ito, Lord, we ask for your recharge, we ask for your refill, Panginoon, sa aming lakas, sa aming kagalakan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay tuluyang manalo, Panginoon, sa pag-agaw ng aming atensyon, sa pag-agaw ng aming focus, Lord God, sa pag-agaw ng aming mga puso sa iyo. Ngayon pa lang, Lord God, anumang plano ng kanang kaaway, inilalagay ng kaaway sa aming isipan, sa aming puso, Lord God, we rebuke each and every one of it, Panginoon. We rebuke it, Panginoon, even yung mga negative na naririnig namin, na sinasabi ng mga tao, Lord, we reverse it into blessings, Lord God. Salamat po, Panginoon, because you gave us the authority, Lord God, to trample the enemy, Panginoon. Binigyan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, to bind and to loose, Panginoon, kung ano man ang ibabahin namin, Lord God. Ano man ang ilulus namin, Panginoon, mangyayari sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we claim, Lord God, yung restored na strength, yung restored, Panginoon, na joy sa paglilingkod, at patuloy, Lord God, na kagalingan sa sino mang nakakaranas sa amin ng sakit karamdaman in the name of Jesus. Lord, ano man yung mga klase ng sakit na ito, may pangalan na wala, Panginoon, sinabi ng doktor, Lord, you are the God who heals. Ikaw ang Diyos na aming manggagamot, Panginoon. Kaya naniniwala po kami na anumang sakit karamdaman, walang kapangyarihan sa katawan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, patuloy, Lord God, yung covering and protection ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, ang naghuhugas, naglilinis sa lahat ng sakit karamdaman, and right now we claim, Lord God, yung healing in the name of Jesus. Even, Lord God, yung pang-oppress ng kaaway, Lord, we claim deliverance, we claim freedom, Panginoon, dahil tunay, Lord, hindi mo hahayaan ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod ay napipigilan, nakakahadlangan, bagos malaya kaming magagamit, malaya kami, Panginoon, na makapaglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, we claim the defeat of the enemy in our lives in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil tunay, Lord, isang matinding pagkilos mo ang aming mararanasan sa araw-araw. Hindi lamang ngayon, Lord, araw-araw na aming buhay, mayroon kang ipaparanas sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang pagpapala, pagpos, kagalingan, kalakasan, Panginoon, pagpapot, provision, yung mga pinapanalangin namin, Panginoon, Lord, we will receive it, Lord God. Even the promises mo, Panginoon, we are claiming, Lord God, yung katugunan nito sa aming mga buhay. Lord, there is power in declaration. Panginoon, at ito ay pangako mo, at ang pangako mo, tutuparin mo, Lord God. Kaya sa iyo po namin tininiwala ang bawat panalangin namin personally, Lord God, even yung mga promises, Lord, inaangkin po namin sa hapong ito in the name of Jesus. Kaya, Lord, minsan pa, itinataas din po namin sa iyo, Lord, ang buong JA1 family dito sa Milano. Lord, sa buhay po ng aming Rev, na tumatay bilang aming senior pastor, Regjano, Panginoon, bilang tatay, Panginoon, aming lahat, Lord God, ng mga flocks dito sa JA1 Milan, Lord, patuloy na ang buhay niya ay gamitin mo mightily and effectively, Lord God, sa inner healing and deliverance, sa pag-preach niya, Panginoon, sa kanyang pagkilos, paggawa sa iyong ministry, Lord God, always anoint him, Panginoon, with holy oil. Patuloy na ang mga libo-libo at matatapat mong anghel ang sumama sa kanya, Lord, saan man siya pumunta, sa pagtatrabaho man ito, Panginoon, nandoon yung covering and protection na nagmumula sa iyo, Lord. At patuloy na puspusin mo siya ng wisdom na nagmumula sa iyo. Always fill him with wisdom, Lord God, sa lahat ng desisyon. Ito mo, Lord God, ay sa ministry, Lord, sa family, Panginoon.
ito ay nakaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Lord God, dahil patuloy siyang magtitiwala at mananampalataya sa iyo, Lord God. Ipaparanas mo sa kanyang buhay, Lord, yung blessings na overflowing, Panginoon, walang sukat kalagyan at dadali ito, Lord God, sa buong family niya, Panginoon. Ikaw nakakakita at nakakaalam ng desires ng kanyang puso. Kung ano man yung inilalapit niya sa iyo, Panginoon, bigyan niyo po ito ng katugunan ayon sa iyong kalooban, Lord God. Ito man ay bahay, Panginoon, ano man ang kanyang pinapanalangin, Lord, we claim and natatanggap na po niya ito in the name of Jesus. At ganoon din po, Panginoon, covering protection sa kanyang buhay, makalakasang pisikal at spiritual, Lord God, ang patuloy niyo pong ibigay sa kanya at gamitin mo po siya, Lord God, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na patuloy na sa kanyang buhay, mas marami, Lord God, ang maaabot, Panginoon, mas marami ang lalaya, mas marami ang makakaranas na kagalingan sa pamamagitan niya. At ganoon din po sa amin, Lord God, na mga flocks niya, Lord, patuloy na kami ay maging pagpapala sa buhay po ng aming Rev. Na patuloy, Lord God, na kami ay maging support at maging tulong, Panginoon, sa anumang mga gusto at sa mga kailangan gawin dito sa loob po ng church in Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God, sa buhay ng aming Rev. At ikaw, Lord God, ang patuloy na makita at madakila sa kanyang buhay, maging sa buo nilang pamilya. In Jesus' mighty name. At ganoon din, Panginoon, sa buong leadership ng J1 nila, sa mga men's, sa women's, Panginoon, sa mga ushers, lahat ng ministries, Lord God, ng J1 nila, sa lahat ng mga chairpersons or mga chairman, Panginoon, ng mga ministry, Lord, patuloy to create in us, Lord, yung heart that is always teachable, Panginoon, always submissive, always humble, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Wala kami na ipagmamalaki. Tunay naman, Lord, wala talaga kami na ipagmamalaki. Pero, Lord God, panatilihin mo po ang bawat isa sa amin nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy na tumatanggap ng pagtuturo, patuloy na tumatanggap ng disiplina, Lord God, at patuloy, Lord God, ng aming puso ay committed sa iyo, Panginoon. Patuloy na gustong ipagamit ang aming mga buhay sa ministry mo. Mabigyan ko ng papuri at parangal, Panginoon, kasi karapat-dapat ka sa aming pagpupuri at pagpapasalamat. Kaya, Lord, patuloy na strengthen mo po ang bawat isa sa amin spiritually. Panginoon, equip us always, Lord God, train us always, at gamitin mo pa po ang buhay namin for your greater glory, Lord God, and for the advancement of your kingdom. Dito po, Lord God, sa lugar ng Milan, naniniwala po kami na ang bawat isa sa amin, you will lead us to people, to families, Panginoon, na sila, Lord God, ay masyara namin, sila, Lord God, ay maipanalangin namin, at madala namin sila, Panginoon, sa iyong bahay sa bahay, higit sa lahat, Lord, matanggap na nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Lord God, sa puso na puno ng compassion sa maraming tao, puno ng compassion, Panginoon, sa mga nangangailangan ng pagliligtas mo. Kaya, Lord, send us or bring us to those people or to those families, Panginoon, na magamit ang aming buhay para lang po sa iyong kapurihan. And we claim, Lord, ang church ng J1 nila ay patuloy, Lord God, na mag-multiply. We claim yung harvest, Panginoon, dahil kami, Lord God, ay patuloy na eager na gawin yung purpose namin dito, which is to win souls and make disciples, Panginoon. Kaya, Lord, walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang paghahadlang o pagpipigil ng kaaway ang makakapaghatlang sa aming paghayo, Panginoon, sa pag-share, para ipagpapanalangin, Lord God, ng maraming tao. Kaya, Lord God, sa iyo po namin pininiwala ang buong ministry, Panginoon, ng J1 Milan. Ikaw po ang maging sentro ng ministeryo ito, Lord God. Patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin yung presence mo, and higit sa lahat, Panginoon, yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, at ganoon din po sa araw ng bukas, sa aming pong Sunday service, Lord God. Praise and worship pa lang, Panginoon. Sasamba pa lang kami, Lord God. Aawit pa lang kami. Binababa at binaba ko na, Panginoon, ang iyong kapangyarihang presensya sa aming kalagitnaan. Gagamitin mo ang bawat music team, sa mga tumutugtog, sa mga awit, Panginoon, even yung mga sumasayaw, lahat ng mga kagamitan dito sa loob ng church ay mag-aapoy spiritually, Panginoon, upang maranasan namin, Lord,
yung presence mo sa umaga ng linggo, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin tinitiwala magiging ang buhay po ni Ren na maghahayag ng iyong banal na salita, hide him at the back of your cross, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang manguna sa kanya. Salita mo, Lord God, na ang masasabi na puno ng kapangyarihan, puno ng kagalingan, puno ng freedom, Panginoon, na mararanasan po ng bawat isa sa amin. At ngayon pa lang, Lord God, ang aming mga puso, ang aming mga spiritual ears, eyes, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon, excited na, Lord God, na minsan pang tumanggap ng iyong katuroan sa araw ng bukas. Excited kami, expectant kami, Panginoon, na maranasan ang pagkilos mo sa araw ng bukas, Lord God. Kaya sa iyo po namin tinitiwala ng aming Sunday service, simula umpisa hanggang sa matapos, we are victorious, Panginoon. Salamat po, Lord God, at patuloy na ang mga panalangin ito, Panginoon, siniseryohan po namin ng iyong banal na dugo at maging ang mga panalangin hindi nasambit. We pray, Lord God, ito po ay bibigyan niyo ng katugunan because you see our hearts, you see our minds, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng katugunan sa lahat ng ito. Kaya Lord, binibigay po namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen! Sige po, taas po natin ang ating kamay. Patuloy na iniiwan ko po sa bawat isa ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama, ang pagpapalang walang sukat kalagyan na mula sa Panginoong Jesus at ang matamis na pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman at patuloy ang bawat isa sa atin mananatiling tapat at nag-aapoy sa pananalangin sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen!